na ang capitalized lang ay L, sa Hebrew ay Adonai. Sabihin nga natin, Adonai. Adonai. So yung pong salitang Adonai, yun ay in the plural form, possessive. Ibig sabihin, kapag tinranslate po siya sa Ingles, ang akmang salin o translation ay my lords. Na yung salitang Lord doon, ang ibig sabihin ay master, owner. My masters, my owners. Kaya yan po ay halos kalakip, katumbas, noong Hebrew word na Elohim. Amen? Yan yung pong salitang Elohim, tinatranslate yan actually na gods. Na nasa plurality. Maaaring mayroong pagkatukoy sa Trinity, the Father, Son, and the Holy Spirit, katulad din ng Lords, or katulad din ng Adonai, pero mas marami yung tala na yung tinutukoy ng salitang Elohim in the plural form at nung Adonai na my masters, my owners, kapag binabanggit ay ang tinutukoy ay yung si Yahweh ng bansang Israel. Yung Panginoong Diyos na nakipagtipan, direktang nagpapakita at nahayag, nagligtas sa bayan ng Israel mula sa pagkaalipin sa bayan ng Ehipto. Amen? Ano nga yung ibig sabihin ng salitang Adonai? My masters, my lords. Ibig sabihin, siya bilang Panginoon, taglay-taglay na yung supreme o yung pinakamataas at lahat sa lahat na kapangyarihan, karapatan noong kanyang pagkapanginoon. Amen? So, ang tawag po dyan ay plurality of majesty, plurality of power, plurality of his character na nasa kanya na lahat. Yun yung konteksto ng salitang Adonai. Ngayon kapag merong pang pangatlong Lord, yung all small letters, na tinutukoy ay tao. Kaya yun yung madalas sa Biblia kapag nabasa natin, yung tinutukoy na halimbawa si Abraham, tinutukoy nyo si Isaac or si Jacob, yung mga asawang babae, tinatawag nila yung kanilang mga asawang Lord, ano po, na nasa konteksto ng Sir, pagbibigay galang o Ginoo, hindi sa konteksto ng pagiging Master o sa konteksto ng pagiging Owner. Palakpakan na natin si Lord, Jehovah, Adonai, doon po sa salitang Adonai, nakapaloob yung sinabi ng Panginoong Hesukristo na, why do you call me Lord? Lord. Why do you call me Adonai? Na sa Greek, yan po ay kurios. Pero, ang katumbas niyan sa Hebrew ay Adonai. Amen? Why do you call me Adonai? Why do you call me Master? Why do you call me Owner? Incidentally po, yung salitang Adonai, hindi yan ginagamit sa tao. Amen? Hindi yan kahit kailang ginagamit or ginamit sa tao. Kaya dito, pinapakita lang ni Jesus na siya ay Diyos, na siya ay Owner of Owners, na siya ay Master of Masters, na siya ay Lord of Lords, at siya ay King of Kings. Amen? At yung kanyang pagiging Adonai, nasa konteksto ng kanyang pagiging Diyos, may lalang, at pagiging manunubos, na tumubos sa ating mga kasalanan. Kasi nung araw, alam niyo po, may mga tinatawag na master, in the context of man, yung may mga servants na tinubos nila yung kanilang mga alipin, binigyan nila ng bagong buhay, ng karapatan, kaya't lahat ng sa alipin ay pag-aari ng kanyang Panginoon.